Magandang araw, ito ang Pinoy Power Books at ngayon narito ang buod ng The Secret ni Rhonda Byrne. Ang The Secret ni Rhonda Byrne ay isang self-help book na naglalayong ipakita sa mga mambabasa ang lihim ng pag-abot ng tagumpay, kaligayahan, at kasaganaan sa buhay. Ang aklat ay nakatuon sa prinsipyo ng Law of Attraction o batas ng pag-akit, na nagsasabing ang mga iniisip at damdamin ng isang tao ay may direktang epekto sa kanyang realidad. Sa madaling salita, kung ano ang iniisip at pinaniniwalaan mo, iyon ang iyong maakit at mararanasan sa buhay. Panimula, ang lihim. Sa simula ng libro, inilahad ni Rhonda Byrne ang ideya na matagal nang umiiral ang lihim at ginagamit ng mga dakilang tao sa kasaysayan tulad ni Plato, Newton, Beethoven, at Einstein. Ang lihim na ito ay ang Law of Attraction, na nagsasabing ang bawat tao ay may kakayahang makaakit ng mga bagay, tao, at pangyayari sa kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang mga iniisip at damdamin. Ayon kay Byrne, lahat tayo ay nakakaranas ng resulta ng ating mga iniisip, maging ito man ay mabuti o masama. Ang ideya ng Law of Attraction ay simpleng prinsipyong, kung ano ang iyong iniisip, iyon ang maaakit mo. Kung positibo ang iyong mga iniisip at damdamin, positibo rin ang mga bagay na darating sa iyong buhay. Ngunit kung puno ka ng takot, pagdududa, at negatibong pag-iisip, ang mga negatibong karanasan ang lalapit sa iyo. Bahagi 1, paano gumagana ang Law of Attraction? Ang unang bahagi ng aklat ay nakatuon sa paliwanag kung paano gumagana ang Law of Attraction. Ayon kay Byrne, ang ating mga iniisip ay parang signal na ipinapadala natin sa universo. Kapag may isang bagay kang gustong makuha o makamit, kailangan mong ituon ang iyong buong isip at damdamin dito. Kailangan mong paniwalaan na ito ay nasa iyo na, kahit na sa kasalukuyan ay wala pa. Ang mga damdamin ang siyang nagbibigay ng lakas sa mga iniisip, at kaya mahalaga na magkaroon ng positibong emosyon habang iniisip ang iyong mga hangarin. Kung negatibo ang iyong damdamin tulad ng takot, pag-aalala, o galit, mas mabibigat ang mga ito kaysa sa iyong mabubuting iniisip, at maaari itong makaapekto sa iyong pag-akit ng positibong resulta. Ang universo, ayon kay Byrne, ay parang isang genie na sumusunod sa iyong mga iniisip. Kaya mahalaga na maging maingat sa kung ano ang iniisip mo, dahil ito ang makakaapekto sa iyong kapalaran. Bahagi 2, paano makakamit ang iyong mga hangarin? Ang susunod na bahagi ay nagbibigay ng gabay kung paano gamitin ang Law of Attraction upang makamit ang iyong mga hangarin. Ibinahagi ni Byrne ang 3 hakbang na kailangang sundin. 1. Humingi. Kailangan mong linawin kung ano ang gusto mo sa buhay. Maaaring ito ay may kinalaman sa yaman, kalusugan, pag-ibig, o iba pang aspeto ng iyong buhay. Mahalaga na malinaw ang iyong hangarin at humiling ka ng eksaktong gusto mo. 2. Maniwala. Matapos humiling, kailangan mong maniwala na ibibigay ito sa iyo. Dapat kang magkaroon ng buong tiwala na ang iyong hiling ay matutupad, at kailangan mong kumilos at mag-isip na parang nasa iyo na ito. Ang pananampalataya ay isang mahalagang bahagi ng proseso dahil ang iyong mga paniniwala ang magdidikta ng iyong mga aksyon at damdamin. 3. Tanggapin. Ang huling hakbang ay ang pagiging handa na tanggapin ang iyong hinihiling. Kailangan mong buksan ang iyong sarili sa mga oportunidad at pagbabago na darating sa iyong buhay. Sa ganitong paraan, mas magiging madali para sa iyo na makita at yakapin ang mga biyaya na maaring dumating sa iyo. Ayon sa aklat, mahalaga na magpakita ng pasasalamat habang hinihintay mo ang katuparan ng iyong mga hangarin. Ang pagiging mapagpasalamat ay nakakatulong upang mapalakas ang positibong enerhiya na nagmumula sa iyo, at mas pinapabilis nito ang pagdating ng iyong mga hiling. Bahagi 3, ang kahalagahan ng pasasalamat at positibong damdamin. Sa aklat, binibigyang diin ang kahalagahan ng gratitude o pasasalamat bilang isang mahalagang sangkap sa paggamit ng Law of Attraction. Kapag nagpapakita ka ng pasasalamat sa mga bagay na mayroon ka na, nagkakaroon ka ng positibong enerhiya na nakakatulong sa pag-akit ng higit pang magagandang bagay. Ang mga tao na puno ng pasasalamat ay mas madaling nakakaramdam ng kaligayahan, at ang kaligayahang ito ay humihikayat ng higit pang mga positibong karanasan. Bukod sa pasasalamat, mahalaga rin ang pagpapanatili ng positibong damdamin. Ang iyong mga damdamin ang nagsisilbing gabay sa kung ano ang iyong naakit. Kung masaya, inspirado, at puno ng pagmamahal ka, mas maraming magagandang bagay ang lalapit sa iyo.
Sa kabilang banda, kung palaging mabigat ang iyong damdamin, maaakit mo ang mga sitwasyon o tao na magpapanatili sa negatibong estado ng iyong kalooban. Bahagi 4, paggamit ng Law of Attraction sa iba't ibang aspeto ng buhay. Sa aklat, ipinapakita kung paano magagamit ang Law of Attraction sa iba't ibang aspeto ng buhay tulad ng kalusugan, kayamanan, at relasyon. Ibinibigay ni Byrne ang mga halimbawa ng mga taong gumamit ng lihim upang makamit ang kanilang mga pangarap at magtagumpay. 1. Kalusugan. Ayon kay Byrne, ang kalusugan ng isang tao ay direktang apektado ng kanyang iniisip. Kapag iniisip mo na ikaw ay malusog at puno ng enerhiya, ang iyong katawan ay magre-respond sa positibong paraan. Kapag nakatuon ka sa sakit o mga negatibong damdamin, mas malaki ang posibilidad na makaranas ka ng mga problema sa kalusugan. Kaya mahalaga na mag-focus sa mabuting kalusugan at isipin na ang iyong katawan ay may kakayahang gumaling at maghilam. 2. Kayamanan. Para sa mga gustong magkaroon ng yaman, ipinaliwanag sa aklat na kailangan mong alisin ang anumang negatibong paniniwala tungkol sa pera. Kapag iniisip mo na mahirap makamit ang yaman o hindi ka karapat-dapat na magtaglay nito, ito ang iyong mararanasan. Dapat mong buksan ang iyong sarili sa posibilidad ng kasaganaan at maniwalang nararapat kang maging mayaman. 3. Relasyon. Sa aspeto ng mga relasyon, itinuro sa aklat na kailangan mong magpadala ng positibong enerhiya upang makaakit ng mga mabubuting tao sa iyong buhay. Kung palagi kang nakatuon sa mga negatibong aspeto ng iyong relasyon o sa mga pagkakamali ng ibang tao, mas mahihirapan kang magkaroon ng magagandang koneksyon. Kaya dapat mong isipin ang mga mabubuting katangian ng mga tao sa paligid mo at magpasalamat sa kanilang presensya. Bahagi 5, pagharap sa mga hamon. Hindi maiiwasan na makaranas ng mga hamon at pagsubok sa buhay, ngunit ayon sa The Secret, mahalaga na hindi ka magpadala sa negatibong damdamin o sitwasyon. Sa halip, kailangan mong manatiling positibo at gamitin ang mga hamon bilang pagkakataon upang magpakita ng tibay ng loob at pananampalataya. Ang positibong pananaw sa kabila ng mga pagsubok ay makakatulong upang malagpasan ang mga ito ng mas mabilis at mas madali. Pagtatapos, ang kapangyarihan ng pagbabago. Sa pagtatapos ng aklat, hinihikayat ni Rhonda Byrne ang bawat isa na gamitin ang Law of Attraction hindi lamang para sa personal na tagumpay, kundi para sa ikabubuti ng mundo. Ipinapakita na kapag bawat isa sa atin ay may kakayahang maging positibo, magpatawad, at magpakita ng pagmamahal, maaari nating baguhin ang ating lipunan at ang buong planeta. Conclusion. Ang The Secret ay isang aklat na nagtuturo sa mambabasa na ang kanyang mga iniisip at damdamin ay may malalim na impluwensya sa kanyang buhay. Sa pamamagitan ng Law of Attraction, maaaring makamit ang anumang hangarin sa buhay, basta't may positibong pananaw, pananampalataya, at pasasalamat. Ang simpleng prinsipyo na, kung ano ang iyong iniisip, iyon ang maaakit mo, ay nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga taong naghahangad ng pagbabago at pag-unlad. Salamat sa pakikinig sa Pinoy Power Books, mag-like at subscribe para sa mga susunod na videos.